Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue. B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 2. Lihim ng Batong Bughaw, Kabanata 13, Sa Puno ng Avocado. Bukod kay Eric at sa atin, sino pa ba ang bagong dating dito sa Batong Bughaw? Tanong ni Gino kay Boging habang hinahablot ang dalawang magkapatong na kumot sa ibabaw ng kama. Di si natin Niente Toledo, si Miyoshi. Nag-iisip ng sagot si Boging. At kung tutuusin, pati nga si Lily ay pwedeng sabihing hindi taga rito sa tagal ng panahong inilagi niya sa Amerika. Dagdag pa niya. Exactly, nakingiting sabi ni Gino. Naibuhol na niya ang dulo ng dalawang kumot. Ngayon na may hinihila niya ito, nawari bang sinusubukan kung maaalis sa pagkakabuhol o hindi. Ang ibig mong sabihin ay pinagdududahan mo rin sina Lily at Miyoshi? Hindi makapaniwala si Boging. Pero nagsuot na rin siya ng medyas at sapatos. Nararamdaman niyang ang gabing ito ay magiging kapanapanabik para sa kanilang tatlo. Mas hindi ko kayang paniwalaan na mag-isa lang si Eric na nagnanakaw ng mga rare coins. Sobra naman ang lakas ng loob niya kung dinayo pa niya ang malayong lugar na to ng nag-iisa. Ani Gino na itinatali na ang dulo ng pinagdugtong na kumot sa paa ng kama. Pinatay ni Kiko ang ilaw. Pagkatapos ay inilawit naman ni Gino ang kabilang dulo ng pinagdugtong na kumot sa labas ng bintana. Hindi sila pwedeng dumaan sa pinto. Unang-una, baka may makarinig ay pigilan sila. Ikalawa, sa kanilang pagbabalik ay siguradong nakakandado na ang pinto. Kaya kailangan sa bintana sila lumabas at dito rin sila dadaan papasok ng bahay. Gino, sabi ni Kiko habang nakadukwang sa bintana. Kapos ang haba ng kumot, hindi abot sa lupa. Kaya na nating talunin yan, ani Gino, na nakatingin din. Tandaan nyo lang na sa pagbagsak sa lupa, kailangan hindi nakatuwid ang inyong mga hita. Ibaloktot ninyo ng kaunti ang inyong tuhod para magsilbing shock absorber. Paliwanag nito na ipinakikita pa sa dalawa ang tamang posisyon sa pagbagsak sa lupa. Saka madamo naman ang babagsakan natin kaya malambot yun. Nauna si Gino na humakbang sa pasimano. Hinahawakan nito ang kumot at marahang naglambitin. Pagkatapos ay dahan-dahang bumaba at nang marating ang dulo ay bumitaw at tahimik na bumagsak sa damuhan. Sumunod si Kiko. Ginaya niya ang ginawa ni Gino. Si Boging naman ngayon ang naglambitin. Pero dahil sa bigat nitong si Taba ay medyo umingit ng kaunti ang kamang kinatatalian ng kumot. Nang nasa dulo na ng kumot si Boging ay tumigil ito. Bogs, ano ba? Sabi ni Kiko sa mahinang boses. Talo na! Mataas pa eh, sagot nito. Basta tandaan mong ibaluktot ang tuhod mo, paalala ni Gino. Saka sasaluhin ka namin, bitaw na. Di bumitaw nga si Taba, pero talagang mabigat ang damuho dahil sa pagbagsak niya ay kasama niyang nabuwal sina Gino at Kiko. Gumulong pa ng ilang piye sa damuhan si Boging, pero nang bumangon ito ay nakangiti pa. Wow, okay yun ah. Ano bang okay? Reklamo ni Kiko na hawak ang baywang. Nabali yata ang balakang ko sa bigat mo. Sinenyasan ni Gino na tumahimik ang dalawa nang makitang wala namang nasaktan sa kanila. Mabilis na tumakbo ito sa direksyon ng garahe ni na Amang Daste. Di ba naikwento ni Dayo na may lumang bisikleta siya? Palawanag nito sa mga kasamahang kasunod niya sa pagtakbo. Hiramin muna natin para mapabilis tayo. Dalawang bisikleta ang nakita nila doon. Tiniyak muna ni Gino na may sapat na hangin ang mga gulong nito. Iniangkas ni Gino si Kiko sa isang bisikleta at si Boging, dahil sa mabigat siya, ay solo sa isa. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Boging habang nakasakay sa bisikleta at sinusubukan kung kaya nito ang bigat niya. Sumunod ka na lang, ani Gino.
doon sa pinagdausan ng wedding reception sa Villa Estrella. Tahimik silang nakadaan sa madilim na kalsada ng Batong Bughaw. Bukod sa liwanag ng buwan, bihira lang ang mga posteng may ilaw, kaya walang nakakita sa tatlo. At kahit wala pang alas 10 ng gabi ay wala ng tao sa lansangan. Ganito talaga sa probinsya, maagang natutulog ang mga tao dahil maaga sila gumigising. Nang marating ng tatlo ang Villa Estrella, ay madali nilang nahulaan ang silid nila Lily. Iyon lang ang may bukas na ilaw. Bahagyang nakabukas din ang bintana nito dahil wala namang air conditioner ang mga kwarto. Isinandal nila ang mga bisikleta sa malaking puno ng avocado na nasa tapat ng silid nila Lily. Narinig nila ang tawanan ng dalawang tao sa loob, si Lily at Miyoshi. Nag-uusap ito at muling nagtawanan pero hindi nila maintindihan ang sinasabi ng dalawa. Nainis na si Gino. Hindi niya matiis na tumayo lang ng walang nangyayari. Lumingalinga siya hanggang sa matuon ng pansin niya sa malaking puno ng avocado sa kanilang likuran. Nagsimulang umakyat sa puno si Gino. Sumunod naman si Kiko. Teka, pigil ni Boging. Mali na yata ang ginagawa natin. Honeymooners ang mga yan ha. Hindi sila honeymooners, Bogs, sagot ni Kiko. Meron bang honeymooners na tawanan lang ng tawanan? Baka nga sila ang mga magnanakaw ng rare coins. Dagdag pa niya pero sa loob niya ay paulit-ulit na sinasabing, sana nga, sana nga. Nagkibit balikat na lang si Boging at sumunod sa dalawa sa pag-akyat sa puno ng avocado. Ha ha ha! This is the best honeymoon I ever had. Ganon na lang ang halakhak ni Lily. Pero hindi honeymoon ang tinutukoy nito. Nakaupo sila ni Miyoshi sa kama at nasa harap nila ang sangkatutak na salapi mula sa galahan kanina. Bilib din ako sa mga taong to, ani pa ni Lily. Mahihirap lang pero galanting magbigay sa bagong kasal. Binukod na ni Lily ang mga perang papel. Pinagtuunan naman ito ng pansin ang isang plastic bag na puno ng barya. Ito ang mga baryang inihulog sa mga palanggana ng mga tumutulay sa bangko. Hinahalukay ng dalawa ang mga baryang ibinuhos ni Lily sa ibabaw ng kama. May hinahanap sila at nang makita ay biglang nagliwanag ang kanilang mukha. Pero baliwala yan kumpara dito. Halos sumasambang sabi ni Miyoshi nang itapat sa liwanag ang ilang piraso ng salaping pilak. 18th century pa ang isang to, panahon pa ni Ferdinand VII. Alam mo ba kung magkano babayaran ng mga banyagang kolektor para lang mapasa kanila ang mga ito? Tumawa pa si Lily habang kinukuha ang barya mula sa kamay ng lalaki. Marahang hinaplos niya ang pirasong hindi mawari ang korte. Paano naman ay walang makinang gawaan ng perang metal noon kaya hindi pare-pareho ang sukat at hugis ng mga barya. Milyones to. Pwede na tayong mangibang bansa at magpakasaya. Matatagalan tayo bago natin ubusin ang perang kikitain natin sa mga baryang to. Biruin mo, ang sabi ni Eric ay nakatago lang pala sa ilalim ng mga santo ni Tandang Daste ang mga baryang to. Buti na lang at dumating tayo, kundi ay masasayang lang ang mga ito. Sabi pa ng lalaki kasunod ng mas malakas na halakhak. Buti naman at naniwala ang matandang hukluban na ikaw nga ang anak niyang si Lily. Napatanga at naglakihan ang mga mata ng tatlong kabataang nakaupo sa malalaking sanga ng punong avocado. Kahit pinagdududahan na nila ang mga ito, hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Paano natin mababawi ang mga rare coins ni Amang Daste? Tanong ni Boging na mahigpit ang pagkakahawak sa sanga. Lumingalinga siya at lalong lumaki ang mga mata niya nang makitang marami palang bunga ang puno ng avocado. Napapaligiran siya ng pagkain, kaya pala parang kumakalaman tiyan niya. Kahit walang balitang may pinatay ang grupong ito, ay hindi pa rin tayo nakakasiguro na hindi nila kaya yun. Masasama pa rin silang tao, kaya't kailangan mag-ingat tayo, sabi ni Gino. Why sila no? Biro mong magpanggap pa ang babae na siya ang anak ni Amang Daste. Tapos kunwari ay dito pa nagpakasal para lang magkadahilan silang halugugin ng bahay nang walang nagdududa, ani Kiko. Ano kaya ang kinalaman ng pagkawala ni Dayo? Malakas na pag-iisip ni Gino pero biglang naputol ang sinasabi niya. Impit na napasigaw si Boging ng pilit nitong inaabot ang mga avocado at nahulog sa lupa ang isang malaking bunga. May kalakasan din ng ingay na nilikha ng nahulog na avocado. Pigil hininga sila dahil baka may ibang nakarinig.
Dahan-dahan nilang nilingon ang bintana ng kwarto ni Lily para malaman kung narinig din ng mga ito ang ingay. Halos lumuwa sa bibig ni Boging ang puso niya nang makitang nakadungaw na sa bintana si Lily. Narinig din nito ang ingay at ngayon ay nakaturo pa ang babae sa direksyon ng pinagtataguan nila. Nakita na sila. Let's go, let's go! Sigaw ni Gino sa mga kasama. Kailangang makaalis na sila dahil wala na sa bintana si Lily at Miyoshi. Tiyak na pababa na ang mga iyon at hahabulin sila. Halos magkabungguan ng tatlo na natataranta sa pagmamadali. At sa kaguluhang nangyari ay nag-iba ang kanilang posisyon sa pagsakay sa mga bisikleta. Si Gino ngayon ay nagsolo sa isang bike, samantalang sina Kiko at Boging ang magkaangkas. At hindi lang iyon, ang matabang si Boging pakamo ang angkas ni Kiko kasi nahuli si Taba sa pagbaba sa puno. Nakilala kaya tayo? Tanong ni Boging kay Kiko na halos lawit na ang dila sa pagkampay sa bisikleta. Ewan ko. Sagot nito na nakatutok ang mga mata sa kalye. Pero kahit anong lubak ang madaan nila ay hindi na nila pinapansin, makalayo lang sa lugar na iyon. Bilisan pa ninyo, sabi ni Gino na nagbibisikletang katabi nila. Kailangan makabalik agad tayo sa kwarto para may palusot tayo. Ngunit kahit kaya ni Gino ang magpauna sa dalawa ay hindi niya ginawa. Mga kaibigan niya ito at kung mapapahamak sila ay sama-sama sila. Walang iwanan, ika nga. Parang hindi napapagod si Kiko sa pagbibisikleta. Parang may kakaibang lakas itong taglay. Iba talaga kapag natatakot ang tao. Nagkakaroon ng superhuman strength. Hinigpitan ni Boging ang hawak niya sa baywang ni Kiko. Mahirap na at baka mahulog siya. Nang matanaw ng tatlo ang bahay ni Amang Daste ay nakahinga sila ng maluwag. Kahit si Kiko ay mukhang kampante na kahit napakahigpit ng yapos sa kanya ni Boging. At doon lang niya napansin ang mga bukol-bukol na bagay na tumatama sa kanyang likuran. Ano ba yung tumatama sa likod ko? Tanong niya. Medyo napahiya naman si Boging. Gusto mo? Bibigyan kita mamaya. Sakalang ipinakita nito ang sangkatutak na avokadong nakasahod sa t-shirt niya. Pero hindi alam ng tatlo na nakilala pala sila ni Lily. At kaya hindi agad ito humabol ay dahil tinawag nito si Eric. At ngayon magkasama silang tatlo na sakay ng BMW papunta sa bahay ni Amang Daste. Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.